Ang Davao Occidental ay binubuo ng tribong taga-Kaulo, Blaan, Manobo at ng mga kapatid na Muslim. Taglay ang yamang kabundukan at karagatan na biyaya ng Poong May Kapal. Sila ay namumuhay ayon sa nakagisnan na pinagyaman sa paglipas ng panahon. Makikita sa mga kagamitang ito ang malawak na yamang kultura ng mga tribo. Tradisyon at karunungang nilinang ng mahabang panahon na ipinamana sa mga salinlahing nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan. Sa gitna ng masalimuot na pamumuhay at pandemyang dulot ng COVID-19, bakas sa kanilang mukha ang di natitinag na paniniwala, pagmamahal sa kapwa, pananampalataya at pangarap na papaganda ang buhay. Pagpakanyag mga bubayaw asin, pagpatulada dadumada, madyaw ya ginawa kanyo matengaas magtulada sa aunda umay. Bilang tugon sa pangangailangan ng edukasyon, ang Alternative Learning System o ALS ay nagpapatuloy na nagbibigay kaalaman sa kasulok-sulukang bahagi ng Davao Occidental. Tinatahak ang mga ilog at matatarik na bundok upang maabot ang kanilang komunidad. Pag-ibig sa edukasyon ng mga katutubo ang nagbibigay lakas sa ALS implementers upang marating ang kanilang tahanan. Dala ang pag-asang mapawi ang pagkauhaw sa edukasyon ng mga katribo. Ang nag-aalab na damdaming tulungan pa na payabungin ang kanilang karunungan at kultura sa pamamagitan ng NPED program ng ALS. Lubos na nagpapasalamat ang mga IP community learners sa pagdating ng ALS sa kanilang lugar, lalo na si Meralyn. Ako di ay si Meralyn Di Musal, nagpuyo sa Barangay Little Baguio, Malita, Davao Occidental. Isip usa ka estudyante, anang although napakyas man ko adtong niaging mga panahon, pero nagpasalamat ko sa programa nga ALS nga nitabang sa kuha para makabot ko nako ang akong ipangandoy nga madawat nako ang kining diploma nga mo-graduate of high school. Sa ang ALS nga program dako pud siya ikatabang alang nako. Isa sa mga tribo ng Davao Occidental ay ang Blaan, kung saan kabilang si Marilyn. Siya isa sa mga natulungan ng IP program ng Alternative Learning System. Ang ALS ay patuloy na nagbibigay suporta upang mas lalo pang pagyamanin ang kanilang kalinangan at tradisyon.
kutamdo di ALS idag kutamdo di sitio Angas ke sitio Caldos di barangay Little Baguio. Ikaplabi na ni nun programa meaning learn and earn project na i-earn and learn project kani doon na ni dadlibuon blaan na niya eskwelado di ALS mimo aladat man dat milona lusla milona dat kala na edad ni mo laye balik ya ala nakangan gampila kali na ani bong tabang di gamini na ni mo la dat para makakwartal para gampila kali ko balik ya ala edad ni mo la ni dat beach ani doon dat slaye dat kala ay dat klawah bung nilol laye na balik ya laye klaw la gampila. Salamat kami di orasan ni na kami mo na blaan na naro mi. Pero pasalamat kami di Diyos kay tanong pagtando kami. Bisa na naro kami na kagabi kulong bago sumulat na dahil mi. Nya salamat kami leman di dat project di as na kami mo kami dan klase-klase dan pong dan sila suat sa ato pag salamat kami nun gamtabang kami di Diyos. Ako nalipay ko sa akong pag-eskwela sa ALS kay madugangan ang akong kahibalo. Bisan sa akong kadako sa pangidaron, tigulang namang yun ko. Ni-eskwela ko og tuyo aron ang akong mga kaapuhan ug uban pang kabataan. Mo-eskwela sila sa ALS. Aron daghan silang makatunan sama aning pagpanahi, sabong ug ang pagtuhog sa mga kwintas. Ang ALS kaning dako gyud siya ikatabang alang nako bisan sa kalisod dunay mga pagsulay nga niabot nya naminyo nako sa mga kauban nako nga minyo na dili ay babag ang kaminyoon aron ta makahuman sa pag-eskwela. Dahil sa kahirapan at pagkaroon ng anak, siya ay natigil sa pag-aaral. Naging kahera sa isang munting tindahan upang maitaguyod ang kanyang pamilya. Sa kabila ng lahat, siya ay nagpatuloy sa pag-aaral para sa kanyang pangarap. Si Dato Julio S. Bagi, Regional CAB Chairperson, ay isa sa mga buhay na patunay na sa ALS may pag-asa. Ano alaw ini ito pigdayan na tribo. Sa wala pa pagpalakat sa indigenous people's education, yun nalay alternative learning system kun ALS. Ang tribo, tao migliya na nga, nya kauro kaya katadang nila, may kasiling silan, sa wala niya nilang katuan, kaya onda sa lusok na pigpalnao doon ni katadang. Ang ALS sambok na dakula tao migdala sa dengeg, dili lang sa tribo, kundi mga Bisaya uman. Yay doon nan ini ALS ini, pigdayan namin gani, sambok kami asinin na migpan siling, mig-eskwela, tag dumateng kami iti kanami undatengang, kay yalaba kami, naon ito po damang katadang, na lekat doon ni ALS yan. Unya taon namin silang dayan, kaya na nga, yan di malas sa mga katadang ng mga tribo asini. Kung mabatog pagalo, tao pagalo musun, o dili galo lumenga sila, o dili galo magtaman isang utod na dalan, kung dili taon nila asin na taon laig manon, tagtao pag atagan nating katadang o katalabanan niya kanatin mga tribo. Kaya doon na sa alawa ini, ang pagliya ko walay katamanan, kaya na nga iepiktuang natsumanum na makasiling kami kareg namin. Amidst this pandemic, alternative learning system continues to promote, practice, preserve, protect, and pass on the indigenous skills to our out-of-school youth. Through our stakeholders, the elders, the culture bearers, and the master artists.
Ang ALS ay laging nandiyan para sa mga katutubo, handang tumulong upang makaahon sa kahirapan at masilayan ng bagong pag-asa. Ang kwento ni Meralyn ay sumasalamin sa buhay ng mga katribo. Madilim man ang buhay, ngunit patuloy na umaasa na balang araw ito'y magliliwanag. Tulad ng isang bukang liwayway, unti-unting mababanaag ang liwanag. Sisikat ang bagong pag-asa. Pag-asa na magbibigay liwanag. Gabay para sa bagong sibol.